Smuggle, 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 smuggle. Marso 30, taon 2025, and welcome sa episode number 83 ng Rated X, ang nag-iisang programa sa YouTube at Facebook na tumatalakay sa issue ng illicit tobacco trade. Ako ang inyong tagapagbalita, Kaanton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X Smuggling Movement. Napansin niyo po siguro na tayo ay nasa episode number 83. Ako nag-graduate ho ako ng 1983. Nasa kolehiyo, 1983 po ako. Kaya itong 83 episode natin ito, 83rd episode natin ngayon, ay magbabago po tayo ng timpla paunti-unti. Hindi lamang ho yung nagbabalita ho tayo ng mga nahuli. Alam niyo, paulit-ulit na lang eh. Wala akong nangyayari, nakakabagot ba? No, kaya ipipihit po tayo ng konti at bibigyan po natin ng konting kurot yung ating mga presentasyon tuwing linggo. So, sa una ng ating balita, unahin po muna natin yung the usual. Mandawi Raid, halagang 20 million na smuggled yosi, nalantad. At syempre, paulit-ulit na nga lang, parang deja vu ang mga kaso. Karamihan dyan ho sa Mindanao, kaya itadissect ho natin yung sitwasyon na yan. Como 83rd na tayo, 83 episodes na yung nakaraan, nakikitaan na po natin yan ng pattern. At yung mga pattern na yan, yun po ang ating pag-aaralan unti-unti. Pag-aaralan ho natin. Maging yung pattern ng reporting ng mga pulis. Yung iba, nire-report. Sino nakaplastada? Yung pangalan ng provincial commander. Kesyo, dahil sa pagsisikap ng PNP, nahuli namin. Lagi yung nakaplastada yung ganun. Para magkaroon siguro, madagdagan yung kanyang estrella sa balikat. Pero paulit-ulit may mga pulis pa nga nasasangkot, kaya pag-aaralan ho natin, unti-unti, by installment, yung mga pattern na yan. Sa unang sigwada ng ating presentasyon, mauna ho tayo muna kay Tita Nani. Naalala niyo ho ba yung si Mark Taguba? Kawawa ho yun Batang-bata, 30 anyos. Pero syempre talagang agresibo ho, gustong magpayaman agad. Gusto niyang matap yung network ni Tita Nani. Kaya ang ginawa niya, pumunta ho siya ng Davao, nagdanyo siya, kumbaga parang initiation fee, kano yan, 1 million, 5 million, makuha lamang ho niya yung kanyang inaasam na kliyente. Si Tita Nani talagang jumbo yan No? Si Mark Taguba, hindi naman ho pala broker yun. Hindi ho siya licensed broker, kundi meron ho silang tracking business sa Cagayan. Ginamit ho niya yung pangalan ng isang broker at yung may isa pa na nadamay din, nasangkot din, kaya nakakulong. Itong si Mark Taguba, gwapo ho yan. Pero talagang naakit ho sa silaw ng pera, nasentensyahan ho ng 40 taong pagkakabilanggo. Napakasakit to nun. Napakasakit to nun na yung kanyang futuro nauwi na lang sa pagkakabilanggo. 40 anyos. Masakla po ang sinapit niya. Tsaka yung mga nasangkuto dun sa kanyang ginawang hakbang na makipagkilala kay Tita Nani. At sino nga ba si Tita Nani? Nawala na yung istorya, nakakulong na si Mark Taguba at yung mga accomplice. Mukhang wala na, na-dissipate na yung issue. Pero ito ang ating napag-alaman. Panurin po ninyo. Ghost signal 007 activated. Clearance level. Ghost files only. Ghost files 001B. The network player. Elias P-Track. P-Track silent rise. Rated X. Ghost signal 007 intercept.
CCTV footage, a cargo ship offloads in the fog. A shadow watches from afar. Somewhere along the southern coast, a ship docks in silence. No media, no manifest, just fog, freight, and favors. They say the real power doesn't knock, it moves, like mist. A redacted intelligence file glows under a flickering lamp. The codename returns. She was never seen, only felt. A name scribbled in fear. Tita Nani. But every trail led here. A redacted file, a sealed clearance, and a ghost signature no one could trace. Until now. Grainy night footage, a convoy enters a port. One man steps out, unseen by law. No sirens, no searchlights. Just a convoy sliding past every checkpoint. One man steps out, face blurred, name erased. In this game, it's not who you are, it is who clears the lane. Stacks of crates in the dark. One marked with a symbol no one questions. Behind locked gates, the seal appears again. A strange mark stamped on crates, no one declared. Not Chinese, not local, just known. They say if your cargo carried this sign, no one dared inspect it. A digital map glows, hidden routes blink. TN clearance confirmed. They built a second map, a shadow circuit, bypassing every law with encrypted approval. Davao, Zamboanga, Subic. Each line, a silent trail. Each arrow, a favor paid. And in the corner, one blinking confirmation. TN clearance confirmed. This is Ghost Files, whispered from the shadows. Decoded in the dark, rated Ekis, Ghost Signal 007. End transmission. Demystifying nicotine, separating fact from fiction. Nicotine killer or just misunderstood? We've heard the warnings, but what's the truth? Scientific studies show nicotine itself is not a carcinogen. It's the tar and chemicals in cigarettes that are harmful. Nicotine is addictive, but its dependency level varies based on how it's consumed: smoking, vaping, patches, or even coffee. Surprisingly, nicotine may improve focus and memory, but the risks of smoking outweigh the rewards. Should we fear nicotine or understand it better? The real danger lies in how it's consumed. Stick around as we break down the science, the myths, and the business behind nicotine. Subscribe for more. Ayan yung ating presentasyon tungkol kay Tita Nani. May marka. Hindi na kailangan may bumulong pa, basta malaman lang na yung marka. May markado, alam ba, isang container ba, markado yan. Tita Nani, hindi na nila gagalawin yan. Pass. Pass. So yan po ang lumalabas sa ating Intel investigation. Hindi na nangangahulugan na tao yung ni Tita Nani na yan, kundi code yan na nakamarka sa mga kargamento, nakamarka doon sa bodega, sa Bay Area. Kapag nakita ang Tita Nani, pass. So ito na po ang ating headline. Hindi na po natin tatalakayin muna yung mga maliliit para magbigay daan doon sa ating exploration dito po sa network ng mga sindikatong ito. So unahin po natin itong sa Mandawi Raid. Halagang 20 million na smuggled yosi nalantad. At ito na nga, paulit-ulit, parang deja vu ang mga kaso. Zamboanga, Sibugay, Hulo, Sulu, Davao, Gensan, paulit-ulit na lang! At yung pagkakakumpiska ng mga vapes dyan po sa Manila South Harbor,
Plastic wares daw. Sa unang hanay muna, itong pong muna sa Sultan Naga de Maporo dahil malaki ho ito eh. Umaabot ho ng 15 million pesos ang nasabat dyan po sa Barangay Piraca, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Ang sisti ho, itong mga nakatambak na ito ay nakaimbak ho sa bahay ng isang babae. Siguro inupahan. Siguro sabi, in-approach nila yung may-ari, tita, madam, wala namang nakaupa dyan kami nauupa. O inupahan ng mga smugglers, ng mga kasapakat sa sindikato para doon muna itago sa kanya, hindi nga naman simulado, hindi agad matutunton ng otoridad. Siguro malaki ang upa. Halimbawa, kung paupa niya 10,000, ginawang 25,000. Ano nga ba naman yung 15,000 o 25,000? Sa kikitain nilang ito. Napakarami ho nito, 381 master cases. Sa 40,000 kada master case, yung pala ang valuation, 40,000 per master case, umabot na ho ito ng 15,240 pesos. Yung nakaimbak dun sa ginang. Okay? 190 boxes, new Aris. Pula ho ito, smuggled cigarettes. 191 boxes naman ng King Perfect, ang pangalan ng brand. Bago ho ito sa pandinig Ewan ko kung ano kaya lasa nito. So, siyempre, under investigation itong ginang dahil kasabwat ka ba? Kasama ka ba sa sindikato? Siyempre, pwede niyong idina. Hindi, inuupahan lang nila. O inuupahan lang, bakit mo pinayagan? Pero itong twist, no? Ito ang twist. Nakatanggap po kasi ang ating mga pulis ng intel report o ng sumbong na merong smuggled cigarettes sa area. Ang tanong, sino ang nagsumbong? Sino ang nagsumbong? Posible kaya na isa sa mga kamag-anak ng inupahang bahay? Nung may-ari ng bahay? Siguro naisip, malalagay sa peligro si auntie. Mabuti pat sabihin na natin to sa pulis. Pwede rin hong ganon. No? Pero may nahuli pong 2 individual. Yung isa ay si alias Ali at yung isa naman ay si alias Bayan. Residente ho ng Barangay Piraca, Sultan Naga de Maporo. So malalimang investigasyon nung ito. Kasama po siyempre ang Bureau of Customs at inaalam ho nila at ito'y ating ipa-follow up kung ano ang magiging sitwasyon. Dahil paulit-ulit, malamang, pag napipiit, pinasok sa selda, pinakakawalan din dahil pinagpapiansa nung Big Boss. Sa Tibungco, Davao City, sa baybayin nito, nahuli po ng Philippine Navy ang isang motorized bangka na may kargang 629 master cases ng smuggled cigarettes. Ang valuation po nakareport ay 11 million. Samantala, ang valuation po dun sa ating earlier reported na raid sa Sultan Naga de Maporo, binalyuhan po nila ng 40,000 per master case. Pero ito mukhang 20,000 lang ang binalyo dito dahil umabot lang sa 11 million. Ito po isa sa mga napapansin natin. Yung valuation, hindi po uniforme. Depende po sa assessment, sa appreciation ng mga nakahuli. Pero dapat ang ating mga pulis, ang ating mga BOC at BIR ay magkaroon na po sila ng pagkakaunawaan, approve, estimate per master case. Ito sa isa, 40,000. Ito mukhang 20,000 lang ho ang ginamit na valuation. Gayun pa man, nahuli po nila yung bangka, kinumpis ka ho yung bangka, ay makikita ho dito sa larawan, at yung mga bangkero, nawala. Ganyan po kadalasan ang nangyayari. Yung dapat managot, hindi na mo makita. Lumangoy. O ano kaya yun? Sumimple lang. At naglakad. Maniniwala kaya tayo, no? Na ganun lagi ang nangyayari. Yan to po yung modus na.
Inabandona, puro inabandona. Pero yung mga taong nag-iwan noon, hindi na mahagilap. At sa Mandawi City naman, makikita sa poster ng PNP PRO7, 20 million worth of smuggled cigarettes nasa bat. Pinuntahan ho ang kinaroroonan ng 334 master cases, 165,767 packs of cigarettes, plus ho yan, no? Kasama pa rin ho yung 5 boxes containing 2,500 packs. Collectively, ito po ay binalyuhan ng 20,431,800 pesos base sa 6 pesos. Oh, so ito na naman po. Ang problema, wala pong uniform valuation o initial assessment value per stick ho nila kinenta ito sa 6 pesos. Yung po siguro yung bentahan ng mga smuggled cigarettes. Kumpara nga naman sa 9 pesos, 10 pesos, minsan umabot pa ng 11 pesos kada stick kung bibili ka nung legit. So malaki nga naman yung diferensya. Makakahitit ako ng 2 sa isa. So nangyari, itong kaso nito, ang BIR pa po mismo ang nagpunta sa PNP para humingi ng assistance. Samahan nyo naman kami. Kasi lulusubin namin itong nandiyan dyan sa Espina Compound, Sitio Santa Cruz, Mandawi City. Siyempre, obligado yung pulis. Pero ang tanong, bakit walang sariling intelligence yung pulis? Dapat manapay. Sinalakay na nila ito noon pa. Pero inantay pa ang BIR na humingi ng assistance sa kanila para salakayin yung kinaroroonan, kinalalagyan ng mga smuggled cigarettes. So ito'y isang pattern na naman po na ating pag-aaralan. Makikita po sa larawan ng isa pong simulated illustration kung gaano ho kahalaga ang Port of Cebu sa smuggling network. Kasi marami pong dumadaong na barko dyan. Yung mga Roro, mga fast craft. Halimbawa, pupunta ka ng Bohol, Siquijor. Dadaong ka muna dyan sa Cebu, sa Southern Leyte, sa Leyte mismo, sa Agusan, Surigao. Lahat po yan, halos. Pababaho ng Mindanao at sideways, Iloilo sa west at sa east, Samar. So napakalakan, malaking dago ko ito dahil klaro na ang mga nakaimbak na sigarilyo dyan sa Espina Compound, Sitio Santa Cruz at sa AS Fortuna Extension, corner A. de la Cruz, Del Rosario Street sa Barangay Viso, Mandawi City, ay lumilitaw po hindi po yan for domestic or for local distribution. Lumilitaw po na ito ay para ho sa mga transshipment. Tinatawag na transshipment. Ibabiyahe pa ho yan, sasakay pa ho yan sa gabi kadalasan. Doon sa mga Roro, doon sa mga short trips papunta sa mga iba't ibang probinsya dyan sa Mindanao, iba't ibang probinsya dito sa Visayas. Wala pang 10 araw nakakalipas ng buksan. Kasama pa po si Commissioner Rubio ang isang container van na diniklarang plastic wares. Isa po yan sa mga popular na modus. Yung bang minimisdeclare nila yung items. Pagbukas, nakita tumambad. Punong-puno ng mga disposable vapes. Kilala ho na yung brand Hindi ko naman kailangan pang ipagtakpan pa. Nakita naman doon sa report, Chillax. Kilala po natin kung sino talaga yung rightful brand owner ng Chillax. Pero hindi ko nangangahulugan na siya mismo yung nagpadating. Hindi ko nangangahulugan na siya mismo ang nagpadating. Although na mayroon na tayong initial presumption na yung nagparating yung karibal ni Jen. Yung karibal ni Jen. Pero hindi ko automatiko na yun ang nagparating kasi marami pong instances ito, marami pong sirkumstansya. Isa sa mga sirkumstansya doon sa China mismo. Baka doon pa lang sa China, nainip na yung mga principal. Nainip na yung mga incheck.
O alam ba, sabihin, pa-ship na ba natin to? Eh sabi, wag muna, mainit pa, palamigin muna natin, baka mabasyo. Eh, inip na yung nando doon. Eh, puno na yung bodega. Eh, alam po natin, na yung bodega, ang space, eh, may cost po yan. Mahal po ang binabayaran. Para ho dun sa paglalaga ka ng mga stocks na yan. So, it's posible na nainip yung mga incheck dun sa China, sa Shenzhen, pinadala na lang dito. Bahala ka dyan. Total, bayad mo na to. At hindi nakahanda yung incheck dito sa Pilipinas, hindi siya nagpakita. Pero siyempre, ang prima facie, hindi ako bugado. Ang initial presumption nito, siya ang nagpadating. Kung kanino nakatalaga yung pangalan na yan, na suspendido. Suspendido ho ng DTI o SNB. Pero nakarating ho dito, either na inisip niya na, total may mga dealers naman ako dyan. Nandyan naman yung Team Gigil. Nandyan dyan naman yung mga nanggigigil magbenta. Pwede ko nang ipalusot to. Kung makalusot dun sa custom. Kaso nga, hindi. Ang nangyari, lumalabas na in bad faith yung importer. Kasi minisdeclare eh. Hindi sana balik kung di mo na lang minisdeclare as is, na ito ay vapes. Baka hindi ka maawa pa sa'yo eh. Kaso minisdeclare eh. Plastic wares daw. At wala pa rin hong clearance, siyempre sa DTI. Kasi as of March 17, hindi pa po nakasama yung kanyang brand. Suspendido po ang Chillax, yung ship. At meron din ho akong alam, itong black vape, yung black, pwede naman siyang mag-apply, Pwede naman nilang ipursige. Sikat eh. Gusto ko yung lasa nga niyan, masarap eh. Pero bakit hindi nila pinupurso nitong black? Ano po ba ibig sabihin nun? Baka mas gusto nila na pailalim na lang ang transaksyon. Kasi syempre nga naman, mas naibebenta nila ng mura. Syempre nga naman, mas malaki ang kita kahit konti yung mga padating. Whereas, kung bubuga mo, dali mo sa legit, liliit na yung profit margin mo. So, kanya-kanya yung philosophy yan. Pero sa mga ganun, hindi ako bumibilib na eh. Yung mga hindi ko pinupursige. Masuportahan pa ho natin yung mga nagpupursige, sinisikap nila na maging compliant. Nakita ko ninyo doon sa isa nating video presentation. Ang nangyayari, yung mga nagko-comply, yung pa nagigiit. Samantala, yung mga hindi nagko-comply, yung mga smuggler, yung pa ang yumayabong. Smuggle.